So, good day everyone. We are the Group 4, and today we will be talking about the Industrial and Commercial Revolution. Mapag-uusapan natin kung paano nito nabago, or binago rather, ang way ng paggawa ng mga products, way ng pagbebenta, at kung paano ito nakakaapekto sa buhay natin noon hanggang ngayon. So, before kasi, simple lang yung buhay ng mga tao. So, yung most goods and services ay na-achieve lang by hand, such as yung farming, ganon. Sa food, no? Galing lang sa gardens nila, sa farming. Pero as time passed by, maraming nagbago dahil nagkaroon nga ng industrial and commercial revolution. So, it's important na maintindihan natin kung ano yung dalawa na yun at kung bakit hanggang ngayon ramdam na ramdam pa rin natin yung epekto nila. So before we dig deeper sa industrial and commercial revolution, let me first define two important concepts. So the first one is industry. So si industry, siya yung in charge sa paggawa ng products. Siya yung gumagawa ng goods and services. Sa kanya or siya yung nagproproduce ng mga bagay na kinokonsume natin everyday, such as food, yung mga toiletries natin, toothpaste, toothbrush, soap, shampoo, everything we consume is gawa ng industry. While si commerce naman, siya yung nagdadala ng products sa consumers. So si commerce, siya naman yung in charge sa buying, selling, and distributing yung products na gawa ni industry. So, nung nagkaroon na ng Industrial and Commercial Revolution noong 19th century, kung saan nag-shift na yung production ng goods and services from handmade into machine-based production. So, ibig sabihin, hindi na mano-mano yung pag-harvest, yung pag-produce ng mga products na kinukonsume natin. So, nag-switch na sila into machine-based. So, mga makinarya na yung mga gumagawa ng mga bagay na ginagamit natin everyday. So, dahil nga machine-based na, ibig sabihin, mas mabilis na yung production ng mga bagay-bagay, ng mga materials na ginagamit natin sa pang-araw-araw nating buhay. So, mas marami nang maibebenta. So, dahil dito, mas kasabay na lumawak yung commerce, no? Nagkasabay noon yung commercial revolution. So, mas lumami yung markets na nagbebenta ng mga products na naproproduce ng industry, mas lumawak yung trade, and mas umiikot na yung capital. So, now that we have defined the two important concepts sa topic na ito, so it's also important to understand that these two concepts are interrelated to each other. They are interconnected. No? Meaning to say, si industry, hindi siya gagana kung walang commerce. As well as si commerce, hindi siya gagana kung wala si industry. Kasi kung si industry, produce lang siya ng produce ng mga products at walang magbebenta, wala ring mangyayari. As well as si commerce, kung dumadami yung mga magbebenta pero wala namang maibenta na products, wala ring mangyayari. So silang dalawa, kapit-bisig sila. So hindi sila mag-function kung wala ang isa. Pero kahit na maraming benefits yung industrial at commercial revolution, such as fast production nga and convenience, hindi rin natin pwede isang tabi talaga yung negative effects na nadudulot nito, lalong-lalo na sa ating environment. So, let us now move on sa mga problems na meron noon, na meron pa rin hanggang ngayon. So, the first one is the environmental damage. So, noon, nung wala pang industrial revolution, mainly ang environmental damage lang na nakokos is yung pagtake nga ng raw materials sa ating environment, as well as yung pollution, no? Yung mga waste galing sa production. But ngayon, na mas nagkaroon na ng industrial and commercial revolution, nagkaroon na ng machines, ng factories. Syempre, yung usok na nanggagaling sa factories, umaakyat yon sa ating atmosphere, umaabot sa ating ozone layer, which nagkakos para lumipis ito at mas lumala yung climate change na talaga namang ramdam na ramdam natin. As well as yung extreme weather conditions, diba? Dahil nga sa heat
at smoke na napoproduce ng mga machines and factories, grabe din talaga yung init na nararamdaman natin everyday, as well as yung mga typhoons na na-experience natin madalas, no? Lately or recently, maraming bagyo yung dumaan sa Pilipinas, and yun yung isa sa mga side effects ng environmental damage na nakos ng industrial and commercial revolution. So, as a student, syempre, hindi tayo ganon ka-influential or wala pa tayong sapat na means para masolusyonan yung mga gantong kalaki at kalawak na problem. So, as a student, simple lang yung mga pwede natin maging solution. So, the first one is the triple R. So, the first R is reduce. So, dito, reduce, ibig sabihin, bawasan. Bawasan natin yung mga waste na naproproduce natin sa food, as well as yung mga bagay-bagay, sa mga damit, everything na ginagamit natin, wag nating sayangin, no? Bawasan din natin yung pagsasayang. So, yun. As well as energy, yung mga appliances na hindi naman natin ginagamit, i-unplug natin. At kung may mga time na pwede naman tayong hindi mag-gadgets, wag muna tayong mag-gadgets so that yung energy, nasa-save natin siya at hindi siya nasasayang. As well as nakakabawas din tayo sa radiation and sa heat na naproproduce ng mga appliances na yun. So, the second R is reuse. So, dito, mag-invest na lang tayo sa mga reusable products. Kesa, for example, wag na tayong bumili everyday ng plastic bottled waters. So, instead, mag-invest tayo sa isang flask or tumblers na magagamit din naman natin everyday at madadala natin kahit saan. So, sa pamamaraan na yun, nabawasan yung kalat or yung waste ng plastic bottles, as well as sa utensils. Instead na magpadagdag pa tayo, magbayad pa tayo extra sa plastic utensils sa Food Panda, gamitin na lang natin yung sarili nating silverware. As well as yung mga straws sa mga mahilig mag-Starbucks at tumambay sa cafes. Wag na sana nating i-consume yung mga plastic straws na binibigay nila. Instead, magdala na lang din tayo ng sarili nating metal or glass straws so that makabawas tayo sa kalat. And then for the third R is recycle. So dito naman, yung mga bagay na pwede pa namang gamitin or may kwenta pa, gamitin lang natin. Or pwede naman natin silang i-repurpose, such as yung mga plastic bottles, yung mga 1.5 na Coke. Pwede naman natin silang gamitin as storage for water, as well as pwedeng i-repurpose as a lalagyan ng mga halaman, ganon. Or as well as yung mga spare tires, pwede naman silang gawing paso kung mahilig kayo sa halaman, or pwede din silang gawing upuan, di ba? Yung yung term na recycle, hindi naman ibig sabihin paulit-ulit mo lang silang gagamitin. Pwede mo silang i-repurpose. Yung mga bagay na recyclable, pwede mo silang i-repurpose so that pwede mo silang magamit ulit. So, for the next simple solution is magtanim ng puno. So, most schools, meron silang tree planting. So, pwede po tayong, as a student, pwede tayong mag-participate doon and then magtanim tayo ng mga puno. Simple as that. And then, for the third one is sumali sa mga clean-up drives. So, recently, nagkaroon ng clean-up drives yung CAS. So, pwede tayong mag-join doon. And then, ano nga bang magbe-benefit doon? So, yung clean-up drives, naglilinis tayo ng kapaligiran natin, yung mga basura. Mahalaga na maitapon sila sa tamang lalagyan, sa tamang basurahan. So that yung mga basura na yun, hindi siya nagkakalat at bumabara sa mga drainages natin, sa mga kanal. So, ayun, yung first problem natin na noon na meron pa rin hanggang ngayon. So, let's move on to another one, which is food insecurity. So, noon naman, ang problem sa food is that since nga mano-mano yung pag-harvest na sa mga farm, sa mga garden. So, hindi palagi merong pagkain. Kasi merong mga food na in season yung bunga. At kapag nagtanim ka, hindi naman yun agad-agad magkakaroon. And then, limited lang din naman yung pwedeng maitanim noon. So, hindi ganon ka-secure yung pagkain ng mga tao noon. Hindi palaging meron, hindi stable, minsan wala, minsan meron, mga ganon. Pero ngayon, yung food insecurity naman, nararanasan natin sa pamamagitan ng
yung sa mga processed foods. 'Di ba yung mga processed foods, grabe yung production nun. Kahit saan ka tumingin, merong processed foods. At mura rin sila. So yung mga tao, mas pinipili na lang nilang bumili ng processed foods dahil nga yun yung mas marami at mas cheap. Kasi sa panahon ngayon, yung pagiging healthy, mahal na siya. So kahit maraming options for healthy living or healthy food, dahil nga mahal siya, hindi pa rin siya pinipiling bilhin, i-consume ng mga tao at mas nag-o-opt pa rin sila sa processed food. So dito, nagkakaroon ng nutritional insecurity. Hindi natin nare-receive yung tamang nutritions na dapat natatanggap ng body natin kasi nga, mas nag-o-off tayo na bilhin yung processed foods instead of healthy foods kasi nga mahal yung mga yun and mas mura yung processed foods and yun yung nandun, so yun na lang. So no, and noon din naman hindi rin natin matanggap yung enough nutrition kasi nga hindi nga tayo palaging merong pagkain. So yung mga pagkain naman, kung makakain naman tayo, hindi rin magiging sapat. So, noon, wala masyadong pagkain, so kaya walang masyadong nutrition. Ngayon naman, meron namang mga healthy pagkain, kaso hindi natin mabili, kaya yung mga hindi na lang healthy, yung binibili natin. No? So, as a student, syempre, limited lang din yung means natin. Pero yung first simple solution na pwede natin gawin is mag-encourage ng pag-reduce ng food waste. Like for example, sa mga samgyupsal, sa mga only wings, or sa mga buffet. So, syempre, kuhain lang natin yung kaya nating ubusin. Yung eat only what we can, no? Huwag tayong kukuha ng pagkain na hindi naman kayang ubusin, tapos sasayangin lang din naman natin. So, yun. Then second, mag-support or mag-organize ng food drives, lalo na sa mga bata at sa mga matatanda, yung mga hindi pa at hindi na kayang kumuha or gumawa ng mga kakainin nila. So, syempre, yung mga bata, hindi pa naman nila kayang magtrabaho para magkapera at bumili ng sarili nilang pagkain. As well as yung mga matatanda, masyado na silang nangihina para pa magtrabaho. So, pwede tayong mag-organize ng food drives or feeding programs for them. As well as yung food donations, groceries, canned goods, mga ganun, para sa kanila. Nang sa gayon, nagkakaroon sila ng hindi naman stable, pero meron silang source of food, no? Another is mag-promote tayo ng healthy eating awareness. So, paano? Sa TikTok, marami nito, yung mga alternative recipes, di ba? Hindi naman lahat ng healthy ay mahal. Siyempre, maraming mga low-cost alternatives para sa healthy eating habits. So, sa pamamagitan nito, pwede nating i-promote yung mga low-cost, healthy alternative recipes sa TikTok. Pwede natin i-share, i-send sa mga family and friends natin, or i-post sa ating Facebook profiles. So, mga ganon. So, sa mga ganitong paraan, no, kahit maliit lang yung role natin as a student, no, nakakatulong pa rin tayo kahit papano sa pag-address ng mga problems na ito. Dako naman tayo sa crop selling. Ito yung mga magsasaka natin, ibababa nila yung crops or produce nila sa palengke. Either meron silang tao or tindahan na pinagbababaan ng kanilang inaani o sila mismo yung magbebenta ng kanilang produkto. Sa past and present issues, meron tayo sa price control. Dati, stricto ang presyuhan sa mga inaani. Pero saan napupunta yung benta? Sa may-ari. Sa Spanish authorities, sa mga mistiso kung tawagin. Anong balik nun sa mga farmers? Wala. Sapat lang para makakain ka sa isang araw. Minsan kulang pa nga. High production cost sa mga fertilizers natin. Dati, ang ginagamit nila, since hindi pa naman ganun ka-advance ang technology dati, manure, animal manure o dumi ng hayop. Pero hindi naman ibig sabihin na yun lang yung fertilizer is ilalagay mo na agad ora-orada yung dumi ng hayop dun sa tumana or dun sa bukid. May proseso pa rin yan para mas effective yung fertilizer. Ngayon,
Oo nga, may mga fertilizer na sa tindahan, sa palengke, pero ang hirap pa rin niyang makuha dahil sobrang mahal. Meron tayo sa labor. Dati, yung mga Filipino, either tenant ka ng may-ari or paresahan ka nagtatrabaho dun sa lupa ng may-ari. Paresahan means walang income, walang sweldo. Ngayon, wala na yung paresahan na pagtatrabaho o yung polo e-servisyo. Wala na yun. Pero ngayon kasi, oo nga, nagtatrabaho ka sa bukid. Pero bukid pa rin ang iba. Hindi pa rin sa'yo yung lupa na pinagpapakahirapan mo, pinagpapaguran mo. Tapos ang ending, maliit na naman yung sweldong makukuha mo. So, meron din tayo sa road system or sa daan. Dati, yung mga Filipino farmers natin, buhat-buhat lang nila yung kanilang produce or crops. And then, lalakarin nila yun mula sa bukid hanggang sa palengke. O kaya, ilalagay sa kariton or sa cart. Then, hihilahin siya ng kalabaw. Ngayon, may motor, may truck na pwedeng gamitin para mula sa bukid hanggang dun sa palengke o dun sa kamalig, yun. Hanggang dun sa kamalig. Paano naman yung mga farmers natin na sa bundok? Yung gawi sa bundok, sa mga remote areas, yung malalayo sa may maayos na daan, yung tatahakin nila hindi pantay na daan, maputik, may ano pa, river or ilog na kailangan mong tawirin para lang maibaba mo yung produce mo, yung mga crops mo. Tapos pagdating mo sa palengke, tatawaran pa yung presyo ng inaanin. So, sa solution, meron tayong pag-raise ng awareness, support local farmers and markets, and promote fair trade products. Sa tungkol kasi sa agrikultura, walang masyadong magagawa talaga ang estudyante kung hindi mag-raise ng awareness. Yung awareness na wag ka sa sarili mo lang, wag kang magpaka-ignorante sa mga bagay na ganito. Kasi pagkain natin yun. Sabihin natin na oo nga nakakakain ka. Paano naman yung mga magsasaka natin na nabebenta lang yung produkto nila 1 kilo, 20 pesos. 1 kilo, 10 pesos. Sobrang unfair niya. Kung magtatangkilik ka ng sarili nating produkto, makakatulong ka ng malaki sa mga magsasaka. Kasi naipapakita mo na hindi natin kailangan mag-import ng pagkain kung nag-i-invest ka naman sa mga farmers natin locally. Kaya nilang i-provide yun para sa buong bansa. Hindi natin kailangan mag-import ng pagkain. Sa growth of consumerism naman noong Industrial and Commercial Revolution, dahil sa mass production, mas naging mura and mas naging accessible yung mga products. And dahil dito, nasanay yung mga tao na bumili ng mas marami kahit hindi naman talaga nila kailangan yung produkto. And over time, naging culture na yung consumerism. And hanggang ngayon, sa present time natin, tuloy-tuloy pa rin yung consumerism. And dahil sa advertisement, social media, and online shopping, mas naiengganyo yung mga tao na gumastos kahit hindi naman talaga nila planado na bilhin yung isang produkto. And this leads to overspending, excessive waste, and negative effects on the environment. And as students, we can help address this problem through the following solution. The first one is media and advertisement awareness. Mahalaga na turuan yung mga students kung paano gumagana yung mga advertisement and social media marketing. And kapag alam natin na may strategies yung mga ads para maengganyo tayong bumili, mas nagiging careful tayo sa decisions natin and hindi tayo nadadala sa mga uso or pressure. The second one is promote educational on financial literacy.
Schools can help by teaching students basic financial skills tulad ng budgeting, saving money, and distinguishing needs from wants. This helps students develop smart spending habits and mas naging aware po sila sa mga value ng pera natin. And the last one is encourage financial responsibility. As students, we should learn to manage our allowance properly by planning expenses and avoiding unnecessary spending. And this help us become more responsible individuals and prepare us for handling our finances in the future. Yan lang po. Job insecurity. So in the past, marami ng workers yung nakakaranas ng job insecurity kasi kadalasan ng trabaho nila is hindi permanent, kumbaga temporary nga lang. And madali lang din sila tanggalin ng mga employers nila, lalo na kapag nalulugi na yung business or bumaba na yung kita, or kapag patapos na din yung project nila. So unfair yan sa mga workers kasi nga hindi nila sure kung hanggang kailan sila may trabaho. And syempre magwa-worry sila about doon. So in the present naman, marami pa rin nakakaranas ng job insecurity. Lalo na sa pag-rise ng mga bagong technology ngayon, marami ng kailangan na need na skill para makapagtrabaho. So yung mga dating workers, kumbaga, natatanggal, hindi nare-renew yung mga contract. So kahit may trabaho sila, hindi sila sure kung hanggang kailan nila mare-renew yung mga kontrata nila. And kadalasan kulang din sila sa mga benefits. For example, yung health insurance and paid leaves. So, as a student, ano nga ba yung mga pwede natin gawin para masolusyonan natin yung job insecurity? So, we can support local jobs, promote skill development, and advocate for fair employment. So, support local jobs. As student naman, pwede nating isupport and promote yung mga local businesses and social media, and bumili din tayo sa mga local na tindahan. So in this way, nasusuportahan natin yung mga local businesses and na-promote din natin yung yung mga businesses nila. So nagkakaroon din ng opportunity, ng mas maraming opportunity yung mga workers para sa future employment din. So promote skill development. So as a student, we can organize naman na or pwede kaming maki-join sa training program para mabigyan din natin ng opportunities yung mga workers para sa continuous learning, para matulungan din natin sila to learn new skill and para mag-adapt sila sa mga bagong technology ngayon and mga bagong ginagamit ngayon sa trabaho, para na din hindi sila nahihirapan. Or so advocate for fair employment. As student naman, we can educate ourselves and our classmate about sa workers' right and fair employment practices. So we can join naman sa mga organization or mga campaigns sa school na nagpo-promote ng mga fair treatment sa workers para makapag-raise din tayo ng awareness about job insecurity. So, yun lang po. Thank you. Good morning, good afternoon. So, dadako naman po tayo sa child labor and exploitation. Child labor refers to the use of children in work that is dangerous, exploitative, or prevents them from going to school. Many children are forced to work long hours for low pay, often in unsafe environments such as factories, farms, or homes. These violate children's rights and harm their physical, mental, and emotional development. So, meron akong ilang example while child labor exists. Una is yung poverty. Many families are very poor and dependent on their children so work so they can earn money for food, shelter, and daily needs.
Pangalawa is yung lack of access to education. When schools are too expensive, far away, or of poor quality, children are more likely to work instead of study. Pangatlo is yung unemployment of adults. When adults cannot find stable jobs, employers may hire children because they are cheaper and easier to control. Pang-apat po is yung cultural practices. In some communities, child labor is seen as normal or necessary, especially in family businesses or farms. So, yung maaaring solutions naman doon is yung first is the awareness campaigns, helps to inform the public about the dangers of child labor and the importance of protecting children's rights. Through social media, schools and community programs, people become more aware and are encouraged to help stop child exploitation. Second is to promote human rights education that teaches children and adults that every child has the right to education, safety, and a healthy childhood. When people understand these rights, they are more likely to respect and defend them. Third is to encourage reporting and protection that allows people to report cases of child labor to authorities, schools, or child protection organizations. Reporting helps rescue affected children and ensures they receive protection, support, and access to education and social services. So, isa sa mga social problems that emerged during the Industrial and Commercial Revolution is being underpaid but overworked. While industries rapidly expanded due to the rise of factories, machines, and mass production, it also created serious problems for workers. One of the most evident issues was the exploitation of labor. So marami po sa workers natin ay ini-expect na magtrabaho for 12 to 16 hours a day, 6 days a week. And despite the long hours and physically demanding tasks, mababa pa rin ang wage na sinasahod nila. This went to the point kung saan ang employers ay mas priority na ang profit kesa sa worker welfare. Kasi iniisip nila na madali lang palitan ang laborers. This resulted in widespread poverty, exhaustion, and unsafe working conditions, pushing workers way beyond their limits but only receiving barely enough to survive. These conditions led to serious consequences gaya na lang po ng poor health, lack of education, and limited opportunities for social mobility sa mga workers natin. Over time, ang mga workers ay napuno na dahil sa ganitong sistema, and this led to protests, strikes, and the formation of labor movements. These problems pose serious threat both to the employers and especially to the employees if not addressed immediately. So, isang maaaring solution is to support ethical employers. Sila po yung nagbibigay ng fair wages, reasonable working hours, and safe working environments. During and after the Industrial Revolution, companies that adopted fair labor practices proved that productivity could still exist without exploiting workers. Isa pa pong solusyon ay ang organizing campaigns. Ang mga labor unions at worker organizations ay may crucial role para mag-demand ng better working conditions. And through collective action, workers were able to push for minimum wage laws, limits on working hours, and workplace safety regulations. Lastly naman po ay it is important to spread awareness. Mas maganda pa rin po na may alam tayo at nakakapagbigay alam tayo sa iba tungkol sa workers' rights na nakakatulong para maiwasan ang exploitation. This is because when people are aware of unjust labor practices, they are more likely to support reforms and ethical businesses. Through ethical employment, organized campaigns, and awareness, society will be able to move toward fair labor systems. These lessons remain relevant today, reminding us that economic progress should never come at the cost of human dignity. Unhealthy and unsafe working conditions. So,
this is a workplace that is very dangerous for our workers. During Industrial Revolution, many workers labored in factories, mines, and mills under dangerous and unhealthy conditions. So, yung mga workplace po nito is overcrowded, poorly ventilated. So, yung mga fresh air po kasi doon is hindi nakapasok. And ang nakakapasok lang po doon is smoke, dust, and loud machineries. So, yung mga trabahador po dati is nagtatrabaho po sila 12 to 16 hours a day with a little rest po yun and low pay or low salary. So, nakakadagdag din po yun sa ating health condition kasi iisipin mo, buong araw ka nagtrabaho tas mababa lang sahod mo. May stress ka pa. So, dati din po kasi yung mga safety equipment was very non-existent or talagang very limited po siya. And yung mga insidente po dati is very common. And pati po yung mga bata is hindi nakaligtas at napipilitan din po sila or napipilit na magtrabaho sa mga hazardous place. So, at that time po kasi wala pong law na nagpo-protect sa mga labors natin o sa mga trabahador po natin. So, in the present, we experience it until today. So, unsafe and unhealthy working conditions still exist. So, especially in, ayun sabi ko kanina, factories. So, nadagdag lang po isang construction sites and informal labor sectors. So, some of the workers continue to face long working hours. So, ayun na ano pa rin po natin yun. Na-experience pa rin po natin yun. And very low price. Kumbaga, very low pay po para sa ating lahat. So, isipin mo na naman yun. Na may stress ka. Di na ano na yung health condition natin. So, ayun nga po some of them is na-expose po sa harmful chemicals or lack of safety gears and poor workplace condition. And ito po ang nagkakos ng ating mga casualties like injuries or death. Mga ganyan po sa mga ating mga trabaho. Hindi po talaga safe. So, yung mga kahit na nag-evolve po yung natin, yung Industrial Revolution is it still exists today yung mga problema po na hinaharap natin dati at ngayon. So, modern issues such as job insecurities, work-related stress, and mental health problems also affect workers today. So, sinabi ko nga po kanina, although technology and labor laws have improved, the core problem remains the same. Yung mga profit is often prioritized over workers. So, yung mga safety well-being ng mga trabahador po natin is hindi na po natin nakikitaan. So, this shows that unhealthy and unsafe working condition that began during the industrial and commercial revolution are still a problem we experience today. So, every problem have a solution. So, as a student, we came up with this solution. So, number 1, supporting ethical employers. Number 2, organize campaigns. Number 3, spread awareness. So, this will be a very short explanation. So, support ethical employers. What does it mean? So, this means choosing to buy products or support companies that treat their workers fairly. Ethical employers provide safe working conditions, fair wages, and follow labor laws. When people support these businesses, it encourages other companies to improve how they treat workers. So, moving on to organized campaigns. Campaigns help inform people about unsafe and unhealthy working conditions. So, as a student po, we can organize school discussion, poster campaigns, or online movements to promote workers' rights and push for better workplace safety. And lastly is spread awareness. So, this is an initiative. Spreading awareness means educating others about the problems workers face. So, using social media or our school projects or our positions na nakakataas or
we can make presentations like this that helps people understand that unsafe working conditions are still serious issue today. So these are the the solutions we came up with the problem of the industrial and commercial revolution.